Magpapagawa kami ng tulay na kawayan. Kaya ayan, nagpakuha na kami ng mga kawayan at nasa 50 piraso yan at ang haba din. Ngayon, sinasakay na nila dito sa kariton. Yung kalabaw yung maghihila para nga madala dun sa lugar kung saan ipapatayo yung mga tulay. At ayan nga, dahil nga masyadong mahaba itong kawayan, kaya ayan, kailangan pa nila itong putulan para nga hindi naman sagabal din doon sa kalsada, baka makasagabal. Kaya ayan, may sinusunod silang standard na sukat lang na pwede yung haba ng kawayan. Kaya ayan, sinusukat nila. At syempre para pantay-pantay din, 'di ba? At naku, mahirap din pala yung yung pagkuha ng mga kawayan kasi talagang papakita ko sa inyo mamaya kung saan nila kinuha yung mga kawayan na yan. Tapos kasi yun nga, hinakot pa nila, tawid ilog pa yan. Ganun ka hirap din palang kumuha ng mga kawayan, kaya talagang kailangan natin ng mga makakasama. At ayan, pero hindi kami dyan magpapagawa. Dyan lang yung lugar kung saan nakakuha ng mga kawayan sa area na yan. Dito nga sa lugar na to kung saan kinuha yung mga kawayan, ayan, pababa dyan, may ilog dyan. Ayan, syempre, dandahan sila kasi nga, ayan, ang mahirap pa ay maulan at kaya napakapotek at madulas yung daan. Tingnan nyo naman, talagang tuloy-tuloy kasi yung ulan. Pero talagang tuloy na rin yung pagpapagawa ng tulay. Kaya talagang kahit umuulan, itinuloy na ang pagkuha ng kawayan. Ayan. Ayan. Nakita nyo, ang dami dyan mga kawayan na nakatanim. At ayan nga yung ilog na kailangan pa nilang tawirin kasi nasa kabila nga yung mga kawayan na kukuhanin. Yan na, papunta na yan sa location namin. At eto na nga, pagdating dito sa pinakalugar namin, ayan, bubuhatin uli nila yung mga kawayan. Papunta mismo doon kung saan itatayo yung tulay na gagawin. Ayan, yan, hinahakot nila pa isa-isa. At shout out dito kay Kuya, talagang kahit isa lang yung kamay niya, talagang nagsisikap siya sa kanyang buhay, 'di ba? Or at least kahit paano talagang gumagawa siya, hindi hadlang na isa lang yung kanyang braso. Pero ayan, nakikita natin na talaga porsigido pa rin siya na makapagtrabaho. At talagang malaki yung pasasalamat natin dito sa ating mga kasama kasi nga maulan pa rin at ilang araw na ang umuulan, ayan, nandyan sila tumutulong nga dito sa paggawa nitong aming binabalak na tulay na kawayan. At ayan nga, tinatayo nila yung mga poste at nakita nyo talagang umuulan, napakalamig. Pero ayun nga, kaya tayo nagpapasalamat sa mga tao na tumulong sa pagpapatayo nitong tulay o itong pagtatayo ng tulay. At kahit na masama ang panahon ay ayun, sige lang sila sa pagtatrabaho. So ngayon, ang maitatayo pa lang nila ay itong mga pinaka-poste ng tulay. At siguro sa mga susunod na araw ay yung pagsasahig. At ayun na nga, sana maganda na yung panahon sa mga susunod na araw para naman talaga hindi mahirap magtrabaho, no? O pumunta kasi nga, syempre ang lamig din. At ako ang naaawa dito sa ating mga kasama. Eto na, natapos na itong aming pinagawang tulay na kawayan. Halos 7 araw din bago natapos ito. Kasama na yung araw ng pagpuputol ng mga kawayan at pagdadala mula dun sa pinagputulan ng mga kawayan dito sa aming lugar, yung paghahakot. At ito nga, ginawan pa ito ng sahig. Ayan, nakita nyo yan. Kasi nga, mas madaling lumakad kapag merong sahig itong aming tulay. Kasi noong una, walang sahig. Parang naninimbang ka pa rin habang nanunulay, tapos nakakatakot baka makadulas. At sa gitna nga ng palayan na to, ayan, naisipan namin magtayo ng tulay para mas mapabilis ang aming pagpunta doon sa aming lugar, patungo naman din doon sa tabing kalsada. At ayan nga, ang haba din ng kinalabasan, at ito yung tabing kalsada at doon naman sa lugar na yon, doon kami nagbabalak na magtayo ng bahay. At syempre, malaking tulong din ito kapag kumukuha ng mga produkto kagaya ng niyog. Mapapadali na yung pagdadala sa tabing kalsada. Maraming salamat sa panonood.